Sino ba yung may makating kamay na yan? Babae ka ba? Taga-Malacanang ka ba? Lalaki ka ba? Tandem ba kayo? O marami kayo? Yan ang dapat nating alamin. Hindi yung panggigipit patuloy kay Pangulong Duterte. Nagsalita na mismo ang direktor ng NBI, dating judge yan, na walang kaso. Dapat tingnan ninyo yung konteksto. Biro yan. It was said in jest and not to be taken seriously. Patriot ka kamo, patriotic ka, duty mo yung ginagawa mo. Imbestigahan mo bakit hanggang ngayon walang enrolled bill. Diyan sa Kongreso inapirmahan yung General Appropriations Act. Yan ang imbestigahan mo. Hindi yung kung ano-ano na sinasabi mo para lang matuwa ang iyong mga higher-ups. Kay Luis Carpio, bakit manhid ang government sa mataas na presyo ng bilihin? Kaya po nila ginagawa lahat ng panggugulong ito. Liniligaw po nila ang usapin sa inflation. Liniligaw po nila sa usapin. Okay, magandang umaga sa lahat mga ka-idol, mga karumepoy. Ito mga mainit ngayon, no? Ito si Atty. Vic Rodriguez, mayroong ipakitang picture. Mga ka-idol, mga karumepoy, panuorin natin ito. Kung ano itong ebidensya ipapakita ni Atty. Vic. Mga ka-idol, malapit na ang eleksyon. Ito ang ating ibuboto sa darating ng eleksyon. May 12, no? Ito nga, no? PDP laban Team Suka. Yun. Yan ang ating dapat ibuboto. Sila ang para sa mga Pilipino, para sa taong bayan. Team Suka, Pangulong Duterte. Panoorin natin ito, si Atty. Vic Rodriguez. Hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe. Maraming salamat mga ka-idol, mga karumewoy. Ito, panoorin natin mga ka-idol. Ay talagang matindi itong ipalabas ni Atty. Vic Rodriguez, no? Dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bukas po or ngayong linggong ito, tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Kawawa na po ang mga manggagawa. Ang ginagawa ng mga elitista at tiwaling mangbabatas, bigyan ng ayuda, AYIX at AKAP yung kanilang mga supporters. Yung mga kapwa ko, manggagawa, yung mga kapwa ko gumigising araw-araw para magbanat ng buto at maghanap buhay. Makialam po kayo, mag-ingay po kayo, sumali po kayo sa mga ganitong talakayan at iparamdam po ninyo sapagkat wala pong tinutulong sa middle class ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Ang targeted approach po nila ay yung mga nasa mababang antas ng ating lipunan. Bakit? Binibili po nila yung dangal, yung dignidad, yung self-respect, yung boto ng mga kababayan natin. Kaya po tayo nagkakaroon ng ganitong direksyong ugnayan sa inyo. Sinisika po natin na mabuksan at mamulat ang inyong isipan. Binubudol po tayo patuloy ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Huwag po tayong pumayag. At ito na nga, ginagawa nila kung ano-ano. Gumagawa sila ng kung ano-anong gimmick para malihis po yung usapan. Ang usapin po ngayong midterm election ay ang ekonomiya. Kayo na po ang sumagot. Mas mainam ba, mas mabuti pa, mas mabuti ba ang inyong pamumuhay ngayong taon kesa nung panahon ni Pangulong Duterte? Mas payapa at ligtas ba ang ating mga kalsada at lansangan ngayon, panahon ni Bongbong Marcos kesa nung panahon ni Pangulong Duterte? Higit bang mas marami ang nabibili ng inyong 1,000 piso ngayon kesa sa... Sa totoo lang, panahon ni Pangulong Duterte noon at saka ngayon, ang ngayon wala lang sa kalingking sa trabaho ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, naglagapak na ang mga druga addict, mga hostage taking dyan. Mayroon na naman, nakita nyo sa mall, mayroong hostage taking doon sa saan ba yun? Sa Lipa ba yun? Lipa City. Kanina lang.
grabe na talaga. Walang action si ano dito, si Bangag. Sa mga krimen ngayon dyan sa ating bansang Pilipinas, grabe na talaga. Dapat kumilos na tayo. Huwag ninyo ibubuto ang mga team Bangag na yan. Halaga ng 1,000 piso ninyo ng panganahon ni Pangulong Duterte. Ito po yung usapin na dapat nating pinagtatalakayan at ito po yung mga usaping importante patungo dito sa midterm election. Hindi po itong mga cover-up, distraction at pangbubudol patuloy ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Kagaya po ng isa pang pambubudol, pakikita ko po sa inyo ito. Ayun. May nahuli daw ng mga mahahaling kotse ang Bureau of Customs. Ito po. Sabi ko, Ayun, mga kababayan, no, mga ka-idol, mga karmeboy, grabe. Yan, no, pinapakita mismo ni Atty. Vic. Ang ganda, ano kayang gagawin nila niyan, no? Ni Bongbong Marcos. Ang ganda yan, no? Diba? Sisirain kaya nila yan? Mahal yan, milyon-milyon yan, no? ito po sa inyo, dito sa ating pahina, mga totoong information po rito para po napupulot po tayo araw-araw. Sinisikap ko na mag-research din. Nahuli sa Ayan po. 1.76 billion pesos. 1.76 billion pesos na mga smuggled na sasakyan. Nagpapakita at Panahon ni Tatay Digong yan, pinipison yan, ha? Yung ganyang mga sasakyan. Nakita nyo noon? Ngayon kaya, ano kayang gagawin ni ano niyan? Ningag ba? kitang gilas po ang Bureau of Customs. Huwag po kayong maniwala dito. Hindi po ito totoo. Unang-una, paanong nakapasok sa Pilipinas itong mga ito? Hindi pa dumaan din sa Bureau of Customs. Wala namang ibang papasukan ito kundi sa ating mga pantalan. At bawat pantalan may empleyado, merong kawani ng Bureau of Customs. 1.76 billion. Bantayan po natin, pambubudol po ito, wag ho kayong padadala rito. Wag po kayong padadala. Ang dapat gawin ng Bureau of Customs dito, kagaya nung panahon ni Pangulong Duterte, padaanan ninyo sa pison. Yun. Sirain ninyo itong mga smuggled na sasakyan. Huwag ninyong ilabas, huwag na ninyong pagbayarin ng buwis. Bakit? Ang intensyon ng mga ito ay hindi talaga magbayad ng buwis. Ngayon, gumastos na ang gobyerno dito. Kung totoong operation ito ng gobyerno. Gumastos na po ang gobyerno ng pera dito eh. Dahil hinanap nila eh. Grabe na. Nag-mobilize sila ng kanilang puwersa ng mga empleyado ng Bureau of Customs, sinalakay yung warehouse at hinuli ang mga illegal na pinasok na sasakyan. Gumastos na po, hindi po Magising-gising na kayo, malapit ng eleksyon. Sana ang iboboto nyo, mamimili kayo ng mga matinong tao katulad ni Atty. Vic Rodriguez, mga attorney. Yan ang iboboto ninyo, ha? pala yung Bureau of Customs, gumastos na po ang sambayan ng Pilipino dahil pera po natin yan, buwis yan eh. Tama. Ang nararapat nilang gawin kung seryoso sila riyan, pasagasaan sa pison. Kagaya nung ginagawa nung panahon ni Pangulong Duterte. Pag may nahuling mga ganito, yung mga McLaren na Mercedes-Benz at kung ano-ano pa na mamahaling kotse, nakita naman nun natin eh, pinasagasaan sa pison, winasak. Eto, pagkatapos po ng ilang linggo, ilalabas din ito sa warehouse. Meron ding gagamit na ito. Ito ay pakitang tao lang. Bahagi po ito ng pambubudol. Kasi nga, hinahanapan na po sila ng performance ng sambayan ng Pilipino. Wala pong maipakita si Bongbong Marcos. Wala. Wala po silang maipakita accomplishment kundi AKAP at AYIX. Yung AKAP po, ang ibig sabihin, ang kakapal ng aming bulsa. Yung kanilang pitaka, yung AKAP, yan po ang ibig sabihin yan. Ako, nabuking na naman ito si Marcos. Wala talagang nagawang mga proyekto nga eh. Ang budol, sabi ni Atty. Vic. Balitang Hopia Mani Popcorn. Oy, kamusta ka? Matagal-tagal na wala si Balitang Hopia Mani Popcorn. Sino po ba may hawak ng mga port area? Sila rin, Atty. Vic. Tama, ang Bureau of Customs. Hindi naman pwedeng nalaglag ito mula sa langit.
Pagka ito po'y nalaglag mula sa langit, wasak po ito. Pero kita nyo naman, ang kikinis ng sasakyan. Talaga naman, inalagaan. Kaya lang, kinakailangan nilang magpakita ng performance para naman pumogi yung budol-budol administration ni Bongbong Marcos. Kaya ngayon, nagpapakita sila, may nahuli daw sila. Huwag ho tayong magpapalila. Lalabanan natin ang fake news. Humihingi tayo sa hakbang ng maisog ng transparency, accountability, peace and security. Labanan natin ang fake news. Sirain nyo itong mga smuggled vehicles. Hindi ito dapat panghinayangan. Huwag nilang sabihin, nakikita ang gobyerno rito pagka nagbayad ng 1.76 billion na buwis or maybe half of it, hindi po importante yun. Ang mga taong ito na pinapasok din ng Bureau of Customs, walang planong magbayad ng buwis. O kaya wag po nating panghinayangan ito. Ito po'y produkto ng isang krimen. Produkto po ito ng smuggling. Dapat po itong sirain. Dapat po itong wasakin. Ulitin ko, nung panahon ni Pangulong Duterte nung siya ang Pangulo, pag may nahuhuling ganito, agad-agad pinag-uutos niya wasakin, sirain. At yung pagsisira po ginagawang public, pinakikita. Yan ang dapat gayahin ng budol-budol administration. Wala akong masamang gumaya kung ginagaya nyo itama. Sirain ninyo ito, mga kababayan, pag hindi nila sinira ito, malinaw na talagang patuloy tayong binubudol. Sirain ito. Walang puwang ito sa ating lipunan. Walang planong magbayad ng buwis ang mga ito. At tanungin din natin, paano nakapasok yan sa ating teritoryo? Saan dumaan yan? Dumaan yan sa pantalan. Dumaan yan sa pier. Dumaan yan sa mga ports kung saan naroroon din ang mga kawani at opisyal ng Bureau of Customs. Kaya nga may district collector kaya nga may port commander kaya nga may CIIS kaya nga may enforcement power sila kaya nga may intelligence group sila pero nakakalusot pa rin. Ibig sabihin may kasabwat, may patong, merong ginagamit na panlangis para dumulas ang mga transaksyon ito. So ito po yung mga bahagi ng kanilang deflection, deviation, distortion, at deception. Huwag po tayong pumayag, labanan po natin. Attorney Vic, ikaw ang tunay na oposisyon. Tama po yun, tinanggap ko ang hamong pamunuan, ang tunay, totoo, at maisog na oposisyon sa Senado. At pinapakita natin lahat ng pambubudol na ginagawa ng administrasyong ito. Kaya Luis, you have my vote. Attorney Vic Rodriguez, we need someone like you in the Senate, watching you from here in Canada. Maraming salamat, Luis. Si Rob Spore, narinig ko, ipamigay daw nila sa Kongreso yan. Kahit kanino pa nila ipamigay yan, Rob Spore, hindi dapat yan ilabas sa warehouse, dapat ito'y sirain. Grabe ginawa ng bangag admin, walang hiya, kay Jen Tampoli, kay Braveheart, may kasabwat sigurado dyan. Sigurado yan. At syempre kasabwat ang customs. Paano nakapasok yan? Maria Pagado Ramos, paano naman Attorney Vic, di umano'y yung mahiwagang babaeng ahas ay pinuno ng mga wakwak? Ano po ibig sabihin niyo yun? At si Adrian Cruz del Mundo, BOC sa panahon ni PRDD makaporma, now na lang uli. Grabe po ang tarahan dyan ngayon sa Bureau of Customs. Isang araw, tatalakayin po natin yan. Kumukuha lamang po tayo ng maraming impormasyon. Pati yung ginagawa nilang benchmarking, bawal po yun. Dapat ang pagbibigay ng computation ng buwis dyan sa Bureau of Customs should be based on transaction value, hindi sa benchmarking. Yung benchmarking kasi, binibigyan mo ng malaking discretion yung mga kawani ng Bureau of Customs para magkaroon ng tongpats, ng lagayan, ng aregluhan. Dapat lahat yan, ang taxes po ay base sa transaction value. Hindi sila pwedeng magkaroon ng benchmarking. So yan po natalakay natin yung statement na nauna ng kakasuhan daw si Pangulong Duterte. Ayan po'y panlilin lang, linilihis tayo
sa higit na mahalaga at malaking usapin, yung unconstitutional, invalid, unlawful, immoral, and criminal 2025 budget. Higit pong malaki yun. Higit pong malaki yun, huwag pong tugisin yung isang pahayag that was given or a statement given or said in jest. It is not meant to be taken seriously. And no less than the director of the National Bureau of Investigation said, it was meant as a joke, hindi dapat patulan. At ganun din, si Senador Jinggoy Estrada nagsalita na yan ay biro lamang at bahagi ng pakikipagmensahe ni Pangulong Duterte sa kanyang mga followers. Dalawa na nagsalita, biro po ito, not meant to be taken seriously. Now, if you still insist that you're a patriot, imbestigahan mo. Ilalim mo rin naman itong Bureau of Customs dahil nasa pambansang pulisya ka. Sino ang nagpasok nito kung talagang patriot ka at meron kang puso para sa Pilipinas at para sa bansa? Sino ang nagpasok nito? Ito, imbestigahan mo. Yan ha, matindi yan ang hamon ni Atty. Vic, no? Dito kay Bongbong Marcos nga imbestigahan mo yan. Dapat ikaw presidente, imbestigahan mo kung totoo ba yan. Kung totoo nga nahuli yan, ay pisunin mo. Gayahin mo si Pangulong Duterte para malinis talaga kung totoo yan ang pinapalabas ninyo. Diba? Matindi ito ang hamon ni Atty. Vic. Tuloy natin panoorin. Ang tagal na ito eh. Last week pa ito eh. Ito, imbestigahan mo, wala ka aksyon dito. Imbestigahan mo ito. At higit sa lahat, wala, baka nagpabingi-bingi yan, nagpabulag-bulagan na yan si Marcos dyan. imbestigahan mo. Kaninong makating kamay ang nakialam doon sa Bicameral Conference Committee report na blanco? Ba't nagkaroon ng halaga yun? 241 billion. Oh, ito nga 1.76 billion na jajaryo eh. Itong pahayagang ito. Itong Philippine Star, oh, 1.76 billion ginajaryo nyo. Bakit hindi nyo ijaryo yung Bicameral Conference Committee report na 241 billion? Ayan mga idol, oh, ang kintab-kintab, oh, ang ganda ng mga sasakyan, oh, mga Mercedes-Benz yan. Yung blanco. At yung illegal, unconstitutional, immoral budget natin for 2025 na ang halaga ay 6.352 trillion pesos. Meron kasi kayong tinitingnan, meron kayong tinititigan. Ang headline nyo lagi, Duterte, Duterte, Duterte. I-headline ninyo yung pambubudol ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Sayang naman, yung nakalagay sa harap ng inyong pahina na ano yung nakalagay doon sa dyaryo nila? Truth shall prevail or truth shall set you free. Alam mo ninyo, ako'y sumusubaybay dito sa development ng mga iba't ibang pahayagan. Ang DNA po ng Philippine Star, kung maalala po ninyo, anti-Marcos newspaper po ito eh. Lumaban po ito sa diktadorya. Lumaban ito sa korupsyon. Lumaban ito sa torture, sa violence, sa pananakot, sa pag-suppress sa freedom of expression, of speech, and of the press. Eh ngayon, nagiging pahayagan na po sila. Propaganda material na lang ng gobyerno. Isulat ninyo yung unconstitutional, immoral, invalid, criminal 2025 national budget na ang halagay 6.352 trillion. Eh ito nga, isinusulat ninyo eh. Alam naman natin kalokohan ito eh. Alam naman natin eh, na ito ay kabulaanan eh. So bakit ito'y lumalabas sa inyong pahayagan, pero yung higit na malaking storya, yung Bicameral Conference Committee report na pinakialaman, dahil yun po ay kasong kriminal. Yun po ay falsification of legislative document. Yun po ay usurpation of legislative authority. Yan, hindi po lumalabas yan sa kanilang pahayagan. So yung mga ka-idol, mga karumiboy, no? Matindi ito, no? Matindi ito ang pinapakita ni Atty. Vic na ebidensya. Napakagandang mga sasakyan, no? Grabe. Kanino kaya yun? Siguro, siyempre, kung makalusot yan, ay talagang mayroong magmamanihon yan. Di ba? Walang iba kung sinong magmamaniho, hindi yung mga siga-siga dyan nakaupo sa ating pamahalaan. Di ba?
matindi. Buti na lang na mayroong Vic Rodriguez nga matapang, maisog. O, di ba? Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel dyan, pakisubscribe. Maraming salamat mga Karume Boy. Ito ang dapat natin iboboto sa darating na eleksyon, Attorney Vic Rodriguez at ang Team Suka, Team Duterte. Maraming salamat, mabuhay tayong lahat, mamahalin natin ang bansang